araw ito mga kapatid, ay ito po yung napatanahon sapagkat tayo po ay nasa panahon na ng Kwaresma. So alam naman natin po na pinakasukdulan ng Kwaresma ay pagpilita ng mahal na araw. Anong araw po yung Biyernes Santo? Ito po naman po ng Kwaresma ay halos mga pangaral na tungkol po sa preparasyon sa mahal na araw. Kaya magtatanong po ako ngayon, kasi repentance po ang tinutumbok dito, si Nanay. Ano po ang ibig sabihin ng pagsisisi o repentance? Repentance. Sa inyo ang pagsisisi. Ang iyong kasalanan. Ayun, pagsisihan ang mga kasalanan. Ito for natin. Ano ba ang pagsisisi o repentance para sa iyo? Marami. Isa na. Tulong pa yun. Pero mayroon naman pero sa isa. Pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ayun, pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ito, taga 6:01. Ano sister? Pagsisisi sa ating mga kasalanan. Yung pagsisisi. Bukod sa pagsisisi, mayroon bang limang sagot? Pagbabago. Pagbabago. Dalawa na sagot. Kayo, kapatid. Pagsisisi ko pagtalitan ng mga kasalanan. Ayun. Tatlo na. Pagsisisi, pagbabago, at talikdan ng kasalanan. May iba pa mga sagot. Wala na. Si Sister Mary. Kasi sabi niya, parang mayroon gustong sasabihin. As na po, nasa Lord. Salamat po. So, totoo po mga kapatid na repentance o pagsisisi ay napapanahon po sa Semana Santa. Hindi lamang po sa panahon ng Kwaresma o Semana Santa, kundi sa lahat po ng sandali ng buhay natin sapagkat patuloy po tayong nagkukulang ng kakasala. Hindi po ba? Now, ang repentance po, hindi lang po yung simpleng nagsusuri tayo. Kasi yun po pinakamadaling gawin ng isang tao ng kasala, ang sabihin na, sorry. Nagsisi na ako yun. Sorry. Ang pagsisisi ay higit pa po doon sa paghingi natin ng sorry doon sa mga tao na sakta natin, mga tao na nasugatan natin ng kalooban, mga tao na naapektuhan ang gusto sa mga kasalanan na gawa natin. Ang repentance po ay nangahulugan ito ng pagbabago ng ating buhay. Ayusin po natin yung ating pag-iisip, yung ating pananaw, yung ating damdamin, yung ating pananalita sa kalungan po ng ating pagkatao, babaguhin po natin. Yun po yung ibig sabihin ng repentance. Kaya sabi nga sa Roma 12:2, ito po yung nakasaad sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito, mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalululod, ganap na kalooban niya. So dapat may renewal po tayo ng ating pag-iisip. Kung dati sobrang negatibo tayo sa kabagay-bagay sa mundo, ngayon ay hindi na po tayo negatibo. Ang pagsisisi mga kapatid, ito po yung pagbabago ng ating puso. Hindi na po yung isip natin ang babaguhin, kundi pati yung ating puso ay dapat baguhin po natin. Dahil ang ating puso ay pinamumugaran po yan ng kabuntutan, kaibutan. Yung pag-iipon po ng tao sa kanyang kapwa, nagmumula po yan sa kanyang puso. Kaya dapat po natin hingin sa Panginoon na bigyan tayo ng puso mas manurin. Ito po yung sinasabi sa Ezekiel 26, ang kabanata po ay 26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong puso mas sunurin. Papalitan po yung ating puso. Bibigyan tayo ng puso ng Panginoon na mas sunurin puso. Pusong tumatalima sa aral ng Panginoon. Yun po yung kailangan natin mga kapatid. Nagbago tayo ng isipan, nagbago tayo ng kalooban sa ating puso, nagbabago po yung ating panalita, at ang dulo po noon
ating mga ginagawa. So dito na po, unti-unti pumapasok yung kahulugan ng pagbabago. So ang pagsisisi, ito yung pagtalikod, sino yung sumagot kanina, pagtalikod sa kasalanan. Kung ito ang Panginoon, nakaharap tayo dyan, at tayo nagkasala, nandito yung kasalanan. So, sa makatuwid, nakatalikod tayo sa Panginoon, tayo ay namumuhay ng makasalanan. Ang ikot po natin, gaya ng sinabi ko noon, ay hindi po 360 degrees. Kasi ang 360 degrees, buong ikot po yun. Dapat kalahati, 180 degrees. Yung po yung sagot kanina na talikuran. Pag tumalikod, gano'n lang yun. Dito na. Ito na yung dating harap ko. Kasi kung iikot ka ng 360 degrees, babalik ka doon sa dating pamumuhay. BSDU. Hindi Barangay Security Development Unit ha. Balik sa dating ugali. Diba? Kaya hindi 360 degrees, 180% lang po yung ikot natin. So mga kapatid, ang pagbabago po natin sa mga nagawa nating pagkukulang o kasalanan, ang motivasyon po dapat nito ay pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya tayo ay nagbabago dahil sa ating pag-ibig sa Panginoon. Ibig natin na makasunod sa kalooban ng Panginoon. At mayroon pong mahalagang 5 bagay na upang maging maganda po yung ating pagsisisi tungkol sa ating mga kasalanan. 5 bagay po na napakahalaga na dapat natin gawin dahil ito ay isang proseso. Una, yun po yung recognition. Pag sinabing recognition sa eskwelahan, ito po yung isang event na napakahalaga kung saan kinikilala yung kagalingan ng mga kabataan sa iba't ibang asignatura sa kanilang pag-aaral. So, nire-recognize. So, sa pagsisisi, ang number 1 na kailangan ay ma-recognize natin, kilalanin natin na tayo ay nagkukulang, nagkasala sa harapan ng Panginoon, nagkasala tayo sa pamamahala sa buhay, nagkasala tayo sa ating kapwa, na naging dahilan na ang relasyon natin ay nagkaroon ng laman. Kailangan kilalanin natin. Sabi nga ng Biblia, sa unang Juan 1:8, kung mayroong magsasabi na ako'y walang kasalanan, ginagawa niyang sinungaling ang Diyos. Sapagkat sabi sa Roma 3:23, walang sino man ang umabot sa pagtungkulan ng Diyos, kundi ang lahat ay nagkakasala. Kaya dahilan po na tayo ay dapat lumapit sa Panginoon at magkaroon tayo ng taimtim sa kalooban natin na tayo ay magsisi sa lahat ng ating mga ginagawa. Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen. Now, sa recognition po mga kapatid, hindi lang po yung pagsisi natin ay yung pagpapatawad ang biyaya. Mayroong kasama nito na gagalingan. Kaya nga sabi doon sa Aklat ng Santiago 5:16 na ilahat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at magpanalangin kayo nang sa gayon ang inyong mga karamdaman ay pagagalingin ng Panginoon. Isang susi pala sa kagalingan ng ating mga karamdaman, mga kapatid, ay lumapit tayo sa mga lingkod ng Diyos. Lumapit tayo sa ating kapwa kamanggagawa, kapwa kamananampalataya, at tayo ay maglahad ng ating mga kasalanan. Sa ganon, tayo ay kanilang ipapanalangin. At pag tayo kanilang ipapanalangin, isang biyaya kasama doon, kagalingan sa karamdaman na nananahan sa katawan ng isang tao. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Then ang pangalawa po mga kapatid, remorse sa Tagalog, sa English. Nagsisi ka, hindi sapat na ikaw ay huminto lang sa iyong kasalanan. Dapat tumalikod ka. Yung remorse mga kapatid, ito po yung nagkakaroon ka ng guilty feeling doon sa iyong ginagawa. Para bang masakit sa kalooban mo na nagawa mo ang mga bagay na ito. Nalulungkot ka dahil sa nagawa mong mga kasalanan. Yun po yung ibig sabihin ng remorse. Dalawa po ang tinutukoy na kalungkutan. Kalungkutan makamundo at kalungkutan nagmumula sa Panginoon. Ang kalungkutan makamundo, ito po yung bunga ng mga bagay na hindi natin inasahang mangyari sa buhay natin. Halimbawa,
si Brother Anthony, malungkot na malungkot, hinihiwalayan kasi ng kanyang girlfriend. Malungkot, no? Malungkot si nanay kasi yung kanyang negosyo nababangkrap. Nalungkot si tatay kasi yung kanyang anak na pangarap niya maging ganito, iba ang naganap. Yun po yung kalungkutan, bunga ng mga expectation natin na hindi po naganap sa ating buhay. Ang kalungkutan na bahagi para sa isang epektibong pagsisisi sa mga kasalanan ay ito po yung kalungkutan na nagmumula sa Panginoon na magdadala sa atin o magtutulak sa atin upang hindi na natin muling gawin yung mga bagay o mga kasalanan na nagagawa natin. Nagigilty na tayo. Kung mayroon pa na parang tinutokso ka talagang gawin yun, na paglalabanan mo kasi mayroon ka ng guilty. Nagigilty ang sarili mo, ang puso mo. Kaya lalabanan mo siya, talagang tatalikuran, hindi mo muling gagawin. So yung una, recognition. Pangalawa, remorse. Yung labis na kalungkutan dahil sa mga nagawa nating kasalanan. At yung pangatlo mga kapatid, ito po yung restitution.